Una po, ang pagpirma ni Kitty Menes sa San Miguel Beermen. Finally, siya na po talaga ay ganap na PBA player At ayan, so welcome back po dito sa Doy TV Sports. At mabilis ang update lang po or pag-uusap kasi nga po this is no longer an update dahil late na po tayo Yan po ay tatlong topic Una po, ang pagpirma ni Kitty Menes sa San Miguel Beermen. Finally, siya na po talaga ay ganap na PBA player At sunod, at ito pong pagpirma pagpirma wala pa pala. Yung pong issue na napabalita na muli daw babalik or magbabalik ang ating Pinoy Sakuragi diyan sa PBA. At ang huli po ay ang ating Gilas update, of course, dahil mamaya na po ang laban. Okay, so bago po yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Dahil po sa inyo, tumataas po ang ating subscribers at viewers. At yan po ay dahil sa inyo sa pamamagitan ng inyong pag-like and subscribe. At yun nga po, kapag natripan nyo lang po, nagustuhan nyo, baka naman, pwede po tayo makapag-subscribe at like, okay lang, okay na po sa atin. So yun lamang po So ngayon nga pong araw ang bakbak ang Gilas Pilipinas at ito na nga pong Ronday Hollis Jefferson team na Jordanian national squad basketball team. At sila nga po ang ating inaabang challenge diyan po sa ating Gilas Pilipinas dahil alam naman po natin na pareha silang 2-0 at pareha sa tambakan nung naging bakbakan Yun nga lang, mas malaki po ang tinambak na sa huli nilang nakalaban, or huli nating nakalaban na Thailand, 37 points po ang kanilang tinambak. At halos kalahati lamang po ang atin, Yun nga lang, muntik pa nga tayong mahabol, Pero, dahil nga po sa ating kahandaan, nakarecover tayo. At may update po tayo after ng laro na yan, discuss na po natin sa ating mga previous contents, yung mga possible pong mangyari dyan at mga dapat gawin, So, yun na lamang po. Abangan na lang po natin ang magandang resulta mamaya. At ang sumunod po nating topic is finally, congratulations kay Kitty Menes at sa kanyang mga fans, sa ating lahat. Dahil nga po, finally, nasa PBA na po siya, At yun nga po, bago ang pagpirma na yan, after the draft, marami po mga usap-usapan. Number one, bakit daw po siya, despite sa kanyang kasikatan at popularity, huli, halos nasa hulihan na siya, na draft. Ang sabi nga po ng ilan, ang mga team po hindi na tumitingin sa popularity, or sa kung gaano ito ka-sensation, Kumbaga, or kung kaya, tawag dito, ang tinitignan na po ng koponan ngayon kung paano po siya makakapag-contribute sa koponan, kung paano po ang kanyang magiging posisyon doon. Kung may mga gwardiya na rin naman po, baka naman po masayang lang, At baka mas malungkot po ang mga fans, At ma-frustrate kung hindi po mabibigyan ng playing time. At siguro yun ang ilan sa mga bagay po na na-consider, ng ilang mga teams kung bakit nag-pass sila dito kay Kitty Menes. Pero siya naman po ay nakakuha ng San Miguel Beermen. At kung maganda po ang performance sa Beermen, baka magsisi itong mga team na na nag-drop ng una, At yun nga po, siya po ay napapirma sa kanyang kupunan ngayon na San Miguel Beermen. Nung na-pick na po siya, question pa rin kung mapapapirma siya. Dahil nga, pareha sila ng height at pareha sila ng laro nito ni Terence Romeo. Pero despite of that, talaga pong tinuluyan ng San Miguel, at pinapirma na kagad ng kontrata ito pong si Kitty Menes, At for sure, talagang maganda po ang magiging epekto niyan sa San Miguel, Dahil nga po, rising star po ito, At kapag na-develop siya, antimano, maganda ang palitan po sa backcourt ng dalawa, Hindi man sila magsabay dahil pareha sila ng posisyon, at height, at least parang
nasa loob pa rin si Terence Romeo, no? At talagang nakasubaybay, no? Tayong lahat dyan po sa magiging performance ni Keith Jimenez. Kaya good luck sa iyo, no, idol. At ang sumunod po ay ang matunog, no, at maingay na pagbabalik daw sa PBA ng ating Pinoy Sakuragi na si John Mark Pingris. Ayan. Well, yun nga po, kasi nga po nag-usap, no, ang Blackwater at ito nga pong si Mark John Pingris, ano po, or John Mark Pingris. Yun na nga lang po, no, hindi po katulad ng inaasahan natin as basketball player, ano po. Kasi nga po, no, despite of his age, no, na hindi naman talaga halata kung titignan niyo siya, ay isipin niyo bang 41. Ako nga po, habang binabasa ko lang yung article, doon ko lang nalaman eh. At aktibo pa rin naman siya, di ba? Dahil nga napapanood siya sa PBA Moto Vlog, ano po. At aktibo siya doon, naglalaro-laro pa. Kaya talagang iisipin natin na fit pa siya sa PBA. Pero siya, ang pag-uusap daw po pala para maging coach ito. Ayan, sa mga sentro nila, no, assistant coach. Kasi nga po may na-drop silang malaki si David nga po, no, sa second round at maganda rin po talaga na maging maging coach siya, no, para sa mga rookies at sa kanilang mga existent players diyan. Dahil alam naman po natin kung gaano ka-explosive ito po si John Mark Pingris, Naalala ko pa po nung nasa PBL days niya, talagang napaka-aggressive player na ito, long hair pa siya doon. At talagang yung yung aggressiveness niya, binitpit niya hanggang sa PBA, hanggang sa siya po yung naging parte ng ating Gilas Pilipinas. Kita nyo naman, sariwa pa po sa ating mga memorya ang kanyang performance. Kaya nga po talaga na-excite ang lahat nang napabalita na possible siyang bumalik sa PBA. Pero, yun nga po, hindi pa naman po sigurado, no, kung siya po talaga ay mag-join as coach. Pero as player po talaga, hindi daw po pala talaga yun na napag-usapan. Ayun, so nakabang po tayo dyan, mas nakakita po tayo, nakabasa po tayo ng article na confirmation. Well, tayo po'y babalik para sa ganyang update. So, yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon sa mundo ng basketball sports. At magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na video content dito lamang po sa Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.